Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion itong post ng Batas PH 23 minutes ago. Marcoleta wants Boying out for ombudsman race. Nyako. Ombudsman dream ni Secretary Boying Rimulya parang mapurnada. Itong wise move ni Senator Rodante Marcoleta. Just in, Senator Rodante Marcoleta announced that he filed a sworn opposition before the Judicial and Bar Council against the bid of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya for the vacant ombudsman position. Mabigat ito, sworn opposition. Talagang na pinanumpaan. Marcoleta cited two grounds in expressing his opposition. He emphasized that Rimulya failed to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. The lawmaker also mentioned the controversial response made by Rimulya, affirming Senator Erwin Tulfo's bending the law remarks, which he said constitute a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir. Tapos, binatikos. Grabing batikos. Sino bang mga bumatikos doon na I think, retired Supreme Court Justice ba? Kalimutan ko yung pangalan. I'm not sure. Si Justice Noel Tiham. Yeah. Binatikos. Ano ba yan? You should apologize, Mr. Senator. Later on, nagpaliwanag si Senator Erwin Tulfo na bugso lang daw ng damdamin. Kaya lang, ito naman Secretary Rimulya, nagsabi siya, yes, sir. Yes, Your Honor. But anyway, magpasalamat tayo kay Senator Marcoleta sa ginawa niyang ito. I hope pakikinggan ng Judicial and Bar Council. Ang alam ko, pati si Senator Amy Marcos, nag-file din siya ng kanyang opposition, but I don't know kung sworn opposition ba. Iba talaga ang abogado kung gumalaw, ano? Mabigat kasi kung sworn opposition eh. Anyway, ongoing ang kwan ngayon, ongoing ang deliberation siguro. Gusto ko lang ipaliwanag ulit sa mga hindi pa nakarinig itong paliwanag na ang Judicial Bar Council, JBC, Judicial Bar Council is part of our check and balances na nakalagay sa Constitution para yung mga magre-retire na Supreme Court Justice, ito Ombudsman, dadaan ka sa Judicial and Bar Council. Pag i-recommenda ka ng Judicial and Bar Council papunta sa Presidente, ayun na, may pag-asa ka. So, shortlist, 3 ata ang isasubmit. So, ang Judicial and Bar Council, separate ito sa Supreme Court. Ang members, ang chairman nila si Chief Justice Gismondo ngayon. Basta, chairman, Chief Justice. Tapos, mayroong members na mga retired justices. Think, 3. So, 4 na yan, ano? And then, may member galing sa academe. 5. Then, automatic, ang Secretary of Justice, member, pang-6. And then, may member representative galing sa Congress. Kaya, 7 sila. Ngayon, dahil applicant ang Secretary of Justice, so 6 na lang.
6 na lang ang voting member. So, sa isang aplikante, example, si Secretary Boying, dapat makakuha siya ng 4 na boto dito sa 6 para maisama siya sa shortlist. So, anybody, yung 17 sila eh. Pag ang isang applicant hindi nakakuha ng at least 4 votes, wala siya. Tanggal siya sa ano. So, pipiliin yan, pipiliin. And I still believe on the independence ng ating Judicial and Bar Council. Kaya, hindi ako nababahala. Kasi, nakakabahala. Baka magkatotoo yung sabi ni Senator Amy na Plan C. Pag nag-ombudsman si Secretary Boying, sasampan nila ng kaso si VP Sara at ipapakulong bago mag-2027 na malayo yon. Malayo. Granting, ha? Granting lang. Granting na maging ombudsman si Secretary Boying. Then, sampahan ng kaso si VP Sara. Ang ombudsman, ano lang yan? Parang prosecutor lang yan. Ang magawa lang ng ombudsman is i-indict niya yung nakasuhan. Example, VP Sara. Oh, yes. May probable cause. Indicted. Oh. Sasampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. And it will take time. Bago taon, baka by that time, may presidente na si VP Sara. Kaya hindi ako natatakot kahit maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya. The fight will go on. Wala as of now. Wala pa akong nakikitang makakapigil sa pagtakbo sa pagiging presidente ni VP Sara by 2028. Maliban na lang sa physical So ipagdasal natin ang ating minamahal na VP Sara, yung ligtas siya palagi kasi sa ngayon wala na. Mga kalaban niya sa 2028, poros. Hindi na magsilbi. Lalo na itong nangyari ngayon na flood control scam. Ang sino mang kandidato na i-endorse ng Marcos Jr. administration is a kiss of death. Walang pag-asang manalo. Opinion ko lang ito. Ang malakas lang na kalaban ni VP Sara, walang iba kundi si ex-VP Madam Leni Robredo. Hinahanap na si Garma. Makikipagtulungan na sa Interpol ang National Bureau of Investigation para paghahanap at pag-aresto kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royena Garma. Matatandaang may inilabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Garma at 4 na iba pa kaugnay sa kaso sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hindi na nila makontak si Garma mula nang lumabas ang warrant. Panawagan niya, umuwi na si Garma para harapin ang kaso. Matatandang umalis ng bansa si Garma para magbigay ng testimonya sa International Criminal Court. Dinala siya doon ng Philippine government, of course, DOJ, Secretary Boying Rimulya. I don't know, ang team leader ba nila si ex-Senator Trillanes? Dinala doon. Nasa custody na ng NBI sina Santi Mendoza at Nelson Mariano. Sumuko ang dalawa matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanila. Okay? So, yan po ang litrato ng dating PCSO General Manager na bumaliktad ba? Magtitistigo laban kay Tatay Digong? Ano ba yan? Ano bang sasabihin niya doon? Na Tatay Digong ang nag-utos ng AJK? Mabuti na lang at hindi natuloy yung confirmation of hearing. Mabuti na lang at marunong, magaling
ang Diyos, magaling si Atty. Kaufman at na kayang indefinitely postpone ang confirmation of hearing kasi nga yung physical kalagayan ni Tatay Digong hindi na siya maka-stand. He's not fit anymore to stand trial kasi nga meron na siyang dementia na patunayan ng isang expert, medical expert na may dementia ng ating Tatay Digong. Ang hinihintay na lang natin ang kanyang interim release na sa tingin ko malapit na siyang desisyon na lang ng mga judges ang hinihintay. Eh anong gagawin nila kay Tatay Digong doon? Bubulukin nila hanggang may mangyaring masama. Huwag naman sana. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdarasal na sa lalong madaling panahon, magdesisyon na ang pre-trial chamber, yung 3 judges yan, at palabasin si Tatay Digong kung saan mang bansa na pag-usapan nila. Mismo si Atty. Cristina Conte ng mga victims ng AJK nagsabi, baka Netherlands, baka magkakaroon ng house arrest. Wow! Baka pwede na tayo makapunta ng The Hague, Netherlands kung naka-house arrest lang si PRRD. Mabisita naman natin. Kailang magastos. Okay. So, dinala nila sa The Hague, Netherlands para testigo. Ngayon, nawawala. So, ano ngayon? O ano ba yan? Ang gaba dili magsaba. Kasi delikado itong kaso na ito, murder. Sa aking yung lawyer general na yan, Barayuga, matino. Parang may na-discover niyang kalukuhan sa PCSO. And then, parang ayaw niyang pirmahan atang mga papeles. Yun, may nangyari sa kanya. So, salamat naman sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. At least, mabibigyan na ng hustisya itong isang matinong PMR General Barayuga. Ano ang pangalan? Wesley Barayuga, Board Secretary ng PCSO. Paano ngayon? Nasaan na si Royena? May pagkaano talaga itong Royena Garma rin na ito. Biglang tumakas, napunta sa US. Mamaya, pagdating sa US, hinuli siya ng US authorities. Matagal na nandun. Mamaya, biglang lumutang. Nagpakita, yun na. Gagawin ng testigo laban kay Tatay Digong. Ang galing nila, no? Kaya lang, wala rin. Hindi rin nagmaterialize. Dahil hindi naman siya nakapag-testify doon. O ngayon, sila na ang naisahan. Naisahan ni Royena Garma ang DOJ, Secretary Mulya. I don't know kung paano nyo, ipa-revoke nyo ang kanyang Kung gusto ninyo, ipa-revoke nyo, cancel ba yung tawag? Ipa-cancel nyo ang kanyang passport. That's the best way. At hindi lang si Garma, pati na rin si Saldico. Kung totohanan itong administrasyong ito na mapanagot si Saldico, bakit tahimik sila ngayon? Wala na, basta nag-resign. And then, wala na, kalimutan na lang. Wala. Tapos, pinapatawag ko na, isubpuena. Isubpuena ng Blue Ribbon. Napag-alam mo kanina, malapit nang mag-adjourn ang session ng Senado. October 18 ata. Ano na ngayon? October 1. Wala pang schedule si Senator Lacson. So sabi niya, papatawag sa sunod hearing. Kailan wala namang schedule. Kailan? O yun ding ICI. Next week ata, Tuesday or Wednesday, ipapatawag daw si Saldico. Romualdez. Kaya ba nilang paatinin si Saldico na nasa labas man ng bansa? Kaya ba nilang mapilit ba nila si Romualdez? Na pati mismo si Karen Davila nagre-reklamo na bakit ang Malacanang si Palace Press Officer Claire Castro parang dinidepensahan ba niya si Romualdez? Siyadong halatado na ba? But anyway,